Sige po, tayo po ay mag-picture. Sige po, ready po. One, two, three. Yun. Okay. Masarap po bang mag-aral? Amen. Opo, Men. opo. Po. Amen. Po. Nababawasan po buhok. Nababawasan ang buhok? Nanonood na nga lang kayo. Well, praise the Lord. Nakakatuwa po itong mga ibinibigay ng Panginoon sa atin. Actually, nung pinag-aaralan ko itong aklat ng gawa, siyempre, nire-relate ko doon sa aklat ng Lucas. Sabi ko nga, talagang napapaiyak ako. Hindi dahil sa ano po man, kundi sabi ko matagal na rin akong Kristiyano at ngayon yung mga natutuklasan ko ay iba talaga siya. Sa ngayong gabi ay 4 na aklat yung ating tinalakay. Hindi ko mababalikan lahat yan. Ang oras natin ay 8:39. Parang marami ay hindi yata nag-participate. Baga itong mga hindi nag-participate ay hindi talaga naunawaan. Sabihin lang po ninyo kung meron kayong katanungan, tanong po ninyo, pwede ko pong balikan, isimplify sa inyo yung mga natalakay natin dito. Napakahalaga po ng mga purpose. Actually, itong ginagawa ko naman sa inyo ay binibigyan ko lang kayo ng guide para sa ganon ay pag binasa nyo ay meron talaga kayong mga basis sa inyong madaling pagkaunawa sa bawat aklat. Madali na ninyong makita yung mga bagay na nandoon. Pero yun nga, hindi rin natin niaalis yung application sa lahat ng ating mga pinag-aaralan. Kahit tayo ay nasa Bible survey lang, masasabi sana natin na ito ay theoretical, pero nandoon pa rin yung practical application. Katulad halimbawa ng sinasabi ni Pastor Joseph tungkol dito sa mga tao na ginamit katulad ni Teofilo, ni Lucas, parang hindi gaano silang napapansin, ano? Pero ngayong gabi ay nakita natin yung simpleng pagpapakita ng banal na Espiritu sa atin kung ano ang buhay ng tao kapag ka fully submitted ay meron pong sakripisyo. Hindi maiaalis, hindi mo pwedeng sabihin na I am fully submitted to God, submitted to the Lord without sacrifice. Pagka walang sakripisyo, peke yan. Yan ay religiosity. And then you try to prove yung ganun ka nga, hindi yon po pwede sa Diyos. At makita naman natin yung simpleng yieldedness ni Theophilus sa ni Lucas. Sila yung dalawa na nabibigyan natin ng pansin ngayong gabi sapagkat sabi ko nga sa video, they were both professionals, a doctor, physician, and a lawyer. At ipinapaliwanag ko naman sa inyo bakit abogado itong si Teofilo. At ayun nga, paano sila naging kasangkapan. Parang makita nyo na, kasi hindi naman natin nakita kung paano dinipensahan ni Teofilo si Pablo sa korte. Pero the fact na nagbibigay si Lucas sa kanya ng detalyado, parang nakikita ko habang kayo nagsasalita na sila ay nag-usap na sinabihan siya ni Teofilo, Dok, hanggat maaari, huwag mo akong bigyan ng mga bagay na wala tayong katibayan kasi hindi yan tatayo sa korte. Madali nating ma-relate ngayon dito sa ating kalalagayan kasi kung kayo ay nanonood ng impeachment, makikita nyo yung galing ng mga lawyer. Ang nakikita ko lang na kaibahan dito sa mga professional na nasa Biblia ay pansinin nyo itong sinasabi ko. Lahat ay kailangang merong ebidensya. Yung research ni Dr. Lucas upang sa gayon si Theophilus ay hindi rin magsinungaling.
Alam nyo, isang bagay na bagamat wala pa akong ganong karanasan sa mga ganyan-ganyan, yung mga depensa o kaya ay demanda, ay nakikita ko na hindi kailangan ng pagsisinungaling. Ang alam ko sa mga abogado, kapag kinakausap ang kanilang kliyente, hindi sila natatakot na magsinungaling, magbigay ng payo ng pagsisinungaling. At yun ang isang bagay na ginagawa ng mga abogado. Di ko alam, dahil wala pa naman akong mga kaso na ganon. Pero dito kay Dr. Lucas at saka kay Teofilo ay makikita natin na nandyan lahat na malinaw, hindi kailangan magsinungaling. Walang gaanong makikita na epekto ito, yung resulta. Sa halip nga ay namatay si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod o dahil sa ebanghelyo, meaning yung nabanggit doon sa 2 Timothy chapter 4 na tinanggap niya na siya ay pupugutan na ng ulo sa nalalapit. Alam niya yung kanyang sentensya and very willing siya. Pero in honor ng Holy Spirit, yung kanilang sakripisyo, parang masasabi ko na ganito, nakikinabang lang tayo na napapangamangha sa tugon ng banal na espiritu sa kanilang sakripisyo. Hindi ko alam kung nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko ito, madaling araw ay talagang napapaiyak ako sapagkat siyempre pag nakita mo yung relation o correlation ng bawat punto ay grabe. Sabi ko nga, napapaiyak talaga ako. Marami tayong makukuha dito sa mga aklat na ito. Hindi ko inaalis yung halaga ng mga kasama ng Roma. Meron din akong ipinakita sa inyo sa aklat ng Roma na hindi ko rin narinig o natuklasan sa mga nagturo sa akin. Ganon din sa mga Korinto. Pero talagang itong dalawang aklat na ito, lalo na sa aklat ng Gawa, ay makita natin yung kamangha-mangha na pagkilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng aklat na ito. Well, dito mga kapatid, marami pa tayong makukuha sa aklat ng Gawa. Actually, sabi ko nga, ito ay survey lang. So huwag kayong makontento mga kapatid sapagkat ang survey ay parang guide lang. Binibigyan tayo ng background nang sa gayon ay magkaroon tayo ng unawa. Nandun pa rin sa reading natin, sa study natin na may apply itong mga sinasabi natin at maaaring makakakita pa tayo ng bago o kaibahan ng mga napakinggan natin ngayong gabi. Well, anyway, kakaiba itong aklat ng Gawa sapagkat dito natin makikita yung transition ng Old and New Covenant mula sa pangako ng Panginoon na ibibigay ang banal na espiritu. Paulit-ulit niya itong binabanggit sa panahon na siya ay nagmiministeryo o nagtuturo sa mga alagad. Pero ang katunayan ay naganap sa aklat ng Gawa. So, sa aklat ng Gawa, mga kapatid, ay parang nakikita ko, it's no longer theory about the Holy Spirit. It is the practical demonstration of the power of the Holy Spirit. Yung lahat ng mga sinasabi sa atin sa mga ibang dako ay dito natin makikita yung practical demonstration of the Holy Spirit's power. Makikita nyo yung mga pagkilos, nandyan lahat sa aklat ng mga Gawa. Later on, marahil sa mga sinulat ni Apostol Pablo, maaaring nagkukwento siya, maaaring siyang nag-explain, pero sa aklat ng Gawa ay it is the demonstration of the movement, the power, and ministry of the Holy Spirit. Practical talaga na makikita. Hindi siya itinago talaga ng Diyos.
And diyan natin makikita that even the gospel has power. Dito sa Aklat ng Gawa, later on ay mapag-aaralan natin, hindi pa ito talaga yung katulad ng ginawa natin sa Genesis, na kung saan ay utay-utayin natin. Meaning, yung inductive study, hindi pa ito. Survey lang itong ating ginagawa, pero nangangahulugan yan na marami pa tayong matutuklasan sa Aklat ng Gawa. Bibigyan ko kayo ng ilang kaunti pa, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko na dito ay naganap na yung pagpapalit ng Old to New Covenant. From that ascension of Christ, yung umakyat sa langit, at yung pagbaba ng Banal na Espiritu, yan yung panahon na nagpalit na ang dispensation from Old to New Covenant. Bagamat yung panahon ni Kristo, yan ay tinatawag na transition. Yung nagpapairal o umiiral ang mga batas ng Old Covenant, Mosaic Covenant. Pero si Kristo ay nag-i-issue ng batas ng New Covenant. Pero sinelyuhan ito sa panahon ng pagbaba ng Banal na Espiritu. Nangangahulugan na nagpalit na ng dispensation at ng from Old and New Covenant. And the church was born. It's no longer the Jewish as a chosen people. It is already or now the Church of Christ which were sealed or which was sealed by the Holy Spirit. Pag walang Espiritu ng Diyos, hindi ka kabahagi doon sa tunay na sinelyohan ng Diyos. And then from there, makikita natin everything must be done in the power of the Holy Spirit. Yung pagbaba ng Banal na Espiritu is the giftedness of the church. Lahat yan ng tumanggap ng Banal na Espiritu ay kasama ang kaloob ng Banal na Espiritu na siyang tanging kailangang gamitin. Totoong pwede tayong may mga tinatawag na talento, pero kalimitan yan ay nag-i-steer ng pride sa mga tao. Tingnan niyo yung mga aawit. Actually, wala namang gift of music sa New Covenant. Di ko alam kung meron kayong nabasa. Pero iba yung gift na bigay ng Banal na Espiritu. And even as we sing with the songs na kung talagang gifted itong mga musician natin, i-check ninyo, are they equipped with the truth of the gospel? Because the New Covenant worship is worship in spirit and in truth. Hindi yun yung guide ng Holy Spirit, kundi doon sa loob, meaning sila yung sumasamba sa kanilang personal na buhay. Yun ang ibig sabihin ng worship in the spirit and in truth. Meaning, merong katibayan na nakaugnay sa Diyos. They are all truth about God. Pero ang mga kanta natin ngayon, yun ay malaking problema because almost all stirs emotion. Yun ang hanap ng mga tao. Kaya tignan nyo mga kanta natin, hindi talaga yung klaro na sinasabi ang kadakilaan ng Diyos, pagpapahayag sa mga katotohanan tungkol sa Kanya, kundi nag-i-steer ng emotion. And be very careful with that sapagkat napakahalaga na ito ay katotohanan tungkol sa Diyos. Yun ang turo ng Panginoon Kristo. So marami pa tayong makikita sa aklat ng Gawa. Makikita nyo na mabibigla ka na bigla na lang may Pablo sa Romans chapter 1 verse 1 kung hindi ipinakita ng aklat ng Gawa ang conversion ni Apostle Paul. Nakukuha nyo yun? Nagbumubunga doon yung pangalan ni Pablo and then yung next 13 letters, all of them were written by Apostle Paul. Kung wala ang aklat ng Gawa, ay mabibigla tayo. Hindi natin maunawaan. Why? At doon natin makita muli yung halaga na kailangan sulatan ni Lucas si Teofilo. And without knowing it, unintentionally, sabi ko sa inyo sa nakaraan, the human author, Dr. Luke, responded to the need. Tumugon siya sa pangangailangan sa panahon na yon. Ano yung pangangailangan? Pangangailangan ni Excellent Theophilus, lawyer o attorney Theophilus,
para meron siyang idea na i-present sa korte alang-alang sa katibayan na si Pablo ay hindi gumagawa ng kalokohan o kasinungalingan o nag-i-steer ng pagkabahabahagi, pero dahil sa siya ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ay kailangan siyang ipamalita o kailangan niyang ipamalita ang ibanghelyong ito na dahilan para siya ay kamuhian ng tao na walang kadahi-dahilan. And so, that is the response of Dr. Luke. Hindi naman niya gagawin yon without possibly the request o the need na nakita niya na kailangan ni Theophilus. And the author, the Holy Spirit, uses all these things. Yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa likod ng mga kaganapan at sa buhay ng mga taong ito, even steering the spirit of Theophilus and Dr. Luke. Sana pakinggan nyo ito, mga kapatid. Kahit yung pag-i-steer sa espiritu ni Teofilo at ni Dr. Luke, ulitin ko na sila yung binabanggit natin sapagkat to become a missionary, sabihin na natin, to work in the cause of the gospel and truth, bagamat hindi iniwanan ni Teofilo ang kanyang profession as a lawyer, ay hindi naman nangangahulugan na hindi naman natin kailangan iwanan ng ating mga trabaho para tayo maging kasangkapan. But there is always a way that we can be in use anuman ang kalalagayan natin sa buhay. The bad news, mga kapatid, is when we work, pag tayo ay nagtrabaho na for the purpose for us to live, na may comfort sa mundong ito, yun ang malaking problema. Walang sinasabi ang Biblia na kapag ka ikaw ay maglingkod sa Diyos, ay kailangan mong mag-resign sa iyong trabaho. Pero kung kinoconvict ka, katulad ng nangyari kay Dr. Lucas, siguraduhin mo na maglingkod ka. Meron po kung naging kasama, kung kilala po ninyo si Pastor June Namoro, nakasama ko yan sa Muntinlupa. Dati naming kasama ni Tito. Siya po ay isang teacher. At one time, sabi niya sa akin, gusto ko nang mag-resign sa pagtuturo. Siya po ay teacher. Tinatanong niya ako, ano sa tingin mo? Sabi ko, June, pwede kang gamitin ng Diyos sa pagiging teacher mo. Kung magre-resign ka, huwag kang papigil dahil sa iyong sinasahod. So, ibig sabihin, siya yung nag-decide para sa kanyang sarili. Sinabi ko lang sa kanya yung katotohanan na kahit anong gagawin mo, pagka ginagawa mo alang-alang sa Diyos. Di ba yun din naman ang sabi ng Biblia, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Yan ay walang kaso sa Diyos. Pero kung ikaw ay mabubuhay sa sarili mo, pansarili lang lahat, yun ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, yung sinabi niya, for what shall it profit a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Well, isa sa mga nakikita ko pa rito ay yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na hindi mo kailangan na gamitan ng pamamaraan ng tao. Alam naman natin na i-quote nyo kanina yung Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. First for the Jews and then to the Gentiles, na nangangahulugan, yung tamang ebanghelyo, meron na yung kapangyarihan kagad because the truth ay coupled with the power of God. The words that I have spoken to you, sabi ni Christ sa John 6:63, they are spirit and they are life. Merong buhay sa katotohanan. So, ang problema nga kapag yung bang parang binabago natin ang ebanghelyo para ma-attract ang tao, ay nangangahulugan na hindi tayo nagre-rely sa disenyo ng ebanghelyo at sa kapangyarihan nito at sa gagawing pagiging kasangkapan ng Banal na Espiritu sa ebanghelyo. Because the truth is the sword of the Spirit. The Word of God is the sword of the Spirit. So magkakalakip lahat yan.
nandyan yan sa Aklat ng Gawa na makikita na kahit sa kabila ng grabeng persecution na sinapit nila, ay hindi talaga mapipigil ang growth as long na nais ito ng banal na espiritu. Yun ang isang bagay na makikita natin dito. And they just keep on moving in the truth. Yun yung dahilan na mahalaga talaga yung discipleship nila doon sa Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of bread, to fellowship, and to prayer. Meaning, mga kapatid, nakikita ko na naupo talaga sa paanan ng mga apostol ang mga mananampalataya nung una, and they continued to do that. Talagang si Pablo ay ganun talaga siya tumarabaho sa aklat ng Ephesus. Pagka nakikita niya na hindi pa siya pinapalis ng banal na espiritu sa ibang lugar o sa isang lugar, katulad ng aklat ng iglesia ng Ephesus, ay nanatili siya sa matagal na panahon, 3 taon siya doon. And there are also churches na agad na umaalis si Apostol Pablo, pero makikita natin na mabilis din ang paglago. Like the Thessalonians, makikita natin na it's not by the power and works of the person, kundi ang banal na espiritu. Siya yung gumagawa. Well, mga kapatid, nawa ay makatulong ito sa inyong pagbabasa ng Biblia. Maiga-guide kayo sa pagtuklas, and then patuloy kayong maging kasangkapan din ng Diyos. So tandaan lang natin, itong life that is yielded to God, hindi naman nangangahulugan niya na katulad na magkakaroon ka ng magandang kwento sa mundong ito. It can be possibly yung mga ibang alagad naman dyan parang walang kwento, pero may kwenta ang buhay nila pagdating sa kabilang buhay. Yun nga, ang sakripisyo natin ay hindi nai-ignore. Nabanggit yun sa, ano ba yun? Sa unang Korinto 15 yata, na our labor in the Lord is not in vain. And then meron din yang ganyan sa aklat ng Hebrews. So, nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya. Kung talagang bigyan natin ng daan yung conviction ng banal na espiritu, it is He who convicts us, it is He who steers our spirit, and it depends sa panas kung tayo ay tatalima o hindi. Yun lang po, magandang gabi. Babalik ko na po kay Pastor Joseph.